Nagsisisi na sana si Lara sa blind date na iyon, hanggang sa pumasok ang anak ng lalaki at sinabing, "Ikaw po yung nasa paboritong kwento ni tatay?" Nasa pinakasulok na bahagi ng isang maliit at kaya-ayang kapihan, si Lara Reyes, na nakatago sa isang parke na may malamig na ambon ng hapon sa Tagaytay. Ang mahaba at maitim niyang buhok ay maayos na nakatali, na may ilang hibla na humahaplos sa kanyang pisngi habang humihigop siya ng saa. Ang malamlam na sinangang, papalubok na araw, ay tumatagos sa mga bintanang may hamok na lumilikhang ang malambot na anino sa sahig na gawa sa kahoy. Ang kanyang Amerikana, na simple ngunit elegante, ay bumagay sa kanyang buong anyo. Mahinahon at walang kupasin ang kanyang ganda. Muli niyang sinulyapan ang kanyang relo, hindi dahil sa pakainip, kundi dahil sa ugali. Ito na ang kanyang ikaapat na blind date sa loob ng 3 buwan. At kahit hindi siya naiinis, ramdam niya ang pamilyar na kirot ng pakabigo sa kanyang dibdib. Parang pare-pareho lang ang ngadet na ito, nga taong naglilista nga nilang nga posisyon sa trabaho, nga tagumpay, nga pangarap na bakasyon, palaging may hinahabol na kumikinang, ngunit bihirang magtanong, "Kamusta ang pakiramdam mo?" Pinilit siyang kanyang matalik na kaibigan na subukan ito kahit isang beses pa lang. "Sige na Lara, isa na lang. Baka kailangan lang ng puso mo ng tamang sandali, hindi ng tamang resume." Kaya heto siya ngayon sa isang kapihan na amoy barako at kanela, naghihintay sa isang estranghero na sa hinala niya, ay magiging katulad lang din ng iba. Tumunog ang kampanya sa pinto. Tumingala si Lara. Pumasok si Marco Santos, matangkat at malapat ang balikat. Pinapakpak ang bahagyang ambon mula sa kanyang diaket. Nakasuot siya niyang maong, work boots, at isang berdeng flannel sa ilalim niyang makapal na jacket. Walang anumang sunod sa uso. Ngunit ang lahat ay suot ng may tahimik na kumpiyansa. Medyo magulo ang kanyang buhok at magaspang tingnan ang kanyang nga kamay. Inilibot niya ang tingin sa buong lugar. Nakita siya at bahagyang tumango bago lumapit. "Lara?" tanong niya. Tumayo si Lara upang batiin siya ngang isang mainit ngunit may pag-ingat na ngiti. "Oh, ikaw si Marco? Tama?" Tumango ulit siya. "Salamat sa pagpunta." Mababa at hindi nakmamadali ang kanyang boses. Umupo sila. At nagsimula ang usapan sa mga karaniwang pakbati. Inamin ni Marco na hindi siya magaling sa small talk. At pinahalagahan ni Lara ang kanyang katapatan kahit na ang kanilang nga salita ay parang 2 piraso ng puzzle na hindi makatugma. Sinabi niya na isa siyang karpintero. Kadalasan ay mga muebles, mga custom order, para sa mga lokal na tindahan. Magalang na tumango si Lara. Bihira na yan ngayon. Yung nagtatrabaho, gamit ang kamay. Bahagyang ngumiti si Marco. "Nakakatulong gito para manatili akong ginakatapak sa lupa." Ikinuwento naman niya ang kanyang trabaho sa fashion design, nga mamahaling damit, nga kliyenteng mahirap pakisamahan, at palaging pakbiyahe. Nakinig si Marco, nagtanong ng ilang makabuluhang bagay. Ngunit ramdam ni Lara ang lumalawa na agwas sa pagitan ng kanilang mamundo sa bawat sagot niya. Pero, mabait siya. Malinaw iyon. Maingat siyang magsalita. Hindi sinusubukang magpasikat. At iyon palang ay isang bagay na. Ngunit habang lumilipas ang mga minuto, naramdaman ni Lara na unti-unti na siyang lumalayo. Hindi naman ito hindi kaaya-aya, ngunit hindi rin ito makabuluhan. Umasa siya, marahil sa isang kahangalan, para sa isang kislap ng koneksyon, at wala talaga yon doon. Binuksan niya ang kanyang bibig upang magdahilan at magpaalam nang biglang bumukas ang pinto ng kapihan. Isang maliit na batang babae, nga 4 na taong gulang, ang pumasok na may malalaking mata at mapupulang pisngi dahil sa lamig. Ang kanyang kulot na buhok ay tumatalbok habang tumatakbo siya patungo sa kanilang mesa. Nakasuot siya ngang makapal na jacket at sa ilalim nito ay isang pink na bestida na may maliliit na burda ngang mga bituin. "Tatay!" sigaw niya, sabay yakap sa mga braso ni Marco. "Siya na po yun, yung babae sa paboritong kwento mo." Natigilan si Marco, ngunit automatikong sinalo ang bata. Lumingon si Lara, nagulat, hindi sigurado sa nangyayari. Tumingala ang bata sa kanya na may pinakamasayang ngiti. "Sabi mo yung buhok niya parang sinak ng araw.
Alam ko na siya na yun. Mukhang hiyang-hiya si Marco. Maya, anak, simulan niya. Ngunit inilabas ng ngang bata ang isang nakatuping papel mula sa bulsa ng kanyang jacket. Ibinigay niya ito kay Lara. Isa itong drawing ng bata. 3 stick figure. Isang bahay kubo. At isang malaking araw na may dilaw na sinak. Isa sa mga stick figure ay may matingkat na dilaw na buhok at pink na bestida. Ikaw yan. Buong pakmamalaking sabi ni Maya. Ikaw yung babay sa kwentong pampatulog sa akin ni tatay. Napatingin si Lara sa larawan, hindi makapagsalita. Nag-ubo si Marco. Ang kanyang mata ay puno ng pahinging ng tawat. Baka nakaimento ako ang isang kwentong pampatulog. Isang bagay na para lang makatulong sa kanyang pagtulog. Kumislap ang mga mata ni Lara. At ang puso niyang madalas na nakabantay ay nakaramdam ng kakaibang kaba. At sa sandaling iyon, ang blind date na muntik na niyang talikuran ay naging isang bagay na mas mahiwaga pa kaysa sa kanyang inaasahan. Nanatiling nakaupo si Lara. Hawak pa rin ang drawing ng bata. Ang maliliit na daliri ni Maya ay mahigpit na nakakapit sa manggas ang kanyang ama. Habang nakangiti siya kay Lara na parabang isang diwata ang nabuhay sa kanyang harapan. Mukhang parehong nahihiya at natatawa si Marco. Pasensya ka na, bulong niya. Mas malambing na ngayon ang kanyang malalim na boses. Malikot talaga ang imahinasyon niya. Ngunit hindi nainis si Lara. Sa katunayan, sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, nakaramdam siyang kakaibang init sa kanyang dibdib. Lagi mo ba siyang kinuwentuhan ng ganyan? Tanong niya, habang dahan-dahang gumingiti kay Maya. Kinakamot ni Marco ang kanyang batok. Isa lang. Isang kwentong pampatulo na ginawa ko noong natatakot siyang matulo mag-isa. Tungkol ito sa isang babaeng may buhok na parang sinangang araw na pumapasok sa isang maliit na bahay at ginagawang mainit ang pakiramdam ng lahat. Sumulyap siya kay Maya, na taimtim na tumango na parang pinapatunayan ang katotohanan ng kwento. Nakatulong iyon para maramdaman niyang ligtas siya, dagdag niya. Bahagyang nawala ang ngiti ni Lara. Ilang taon na siyang hindi nakakaramdam ng kaligtasan. Pinakmasdan niyang muli si Marco. Ang kanyang flannel na damit ay mayroon pa ring bakas ng kusot sa manggas. Ang kanyang makamay ay sanay sa pagtatrabaho. Ngunit ang kanyang pag-aplos sa likod ni Maya ay maingat at maprotekta. Wala siyang kakinisan ng mga lalaking karaniwan niyang nakakasama. Walang Rolex, walang mabilis na kotse na nakaparada sa labas. Ngunit mayroong isang bagay na naiba dito. Isang bagay na tahimik na malakas. At si Maya ay nakatitik lamang sa kanya na para siyang mahika. Sige, mananatili pa akong kaunti, sabi ni Lara. Tinupi ang drawing at dahan-dahang inilagay sa mesa. Pumalakpak si Maya. Mukhang gumaan ang loop ni Marco. Umalis sila sa kapihan hindi nagtagal. Naglalakat sa parke habang ang huling sinakngang araw ay naglalaho sa malambot na takip silim. Naunang naglakat si Maya. Humuhuning ang isang kanta mula sa pelikula. Sana hindi ito naging masyadong kakatwa, sabi ni Marco habang naglalakad sa tabi niya. Pinilit niya talagang makilala ka. Sinabi ko sa kanya na kapelang ito kasama ang isang taong hindi ko kilala, pero mapilit siya. Napatawa si Lara. Ang cute niya, at sa totoo lang, ang pagiging mapilit ay isang papuri sa mundo ko. Ngumiti siya. Nakuha niya yan sa nanay niya. Natahimik sila. Anong nangyari sa nanay niya? Dahan-dahang tanong ni Lara. Humingangang malalim si Marco. Pumanaw siya noong 2 taong gulang si Maya. Leukemia. Mabilis ang pangyayari. 1 minuto. Pamilya kaming 3. Tapos kami na lang. I'm sorry. Mahinang sabi ni Lara. Tumango si Marco. Mahirap. Hanggang ngayon, minsan. Pero si Maya ang dahilan kung bakit ako nagpapatuloy. Kinukwentuhan ko siya dahil. Diba? Ganun naman tayo kumakapit sa pag-asa? Huminto sila malapit sa isang damuhan kung saan may mga pamilyang napapalipat ng saranggola. Itinuro ni Maya ang makislap na scarf ng isang batang babae at umikot na kukunwaring parang isang balerina. Naniniwala talaga siya sa kwento mo, sabi ni Lara. Tumango si Marco, pinapanot ang kanyang anak ng may tahimik na pagmamalaki.
Marami siyang pinaniniwalaan. Gusto ko lang siyang bigyan ng isang taong titinggalain. Isang taong mabait. Isang taong mas mabuti kaysa sa kung ano ang mundo minsan. Naramdaman ni Lara na naninikip ang kanyang lalamunan. Malaking pananampalataya, yan na ilaga sa isang kwentong pampatulok. Siguro, sabi ni Marco, pero mas alam ngang batang katotohanan kaysa sa karamihan ng mga matatanda. May nakita siya sa iyo na hindi ko na nakita sa loop ng maraming taon. Pag-asa. Tumingin si Lara sa daan sa ilalim ng kanyang mapaa. Ang matuyong dahon ay lumalangit-ngit sa ilalim ng kanyang sapatos. Buong buhay niya, hinabol niya ang perfeksyon, pinoprotektahan ang sarili laban sa pagkabigo, itinuturo sa sarili na ang pag-ibig ay laging may kondisyon. Mamahaling hapunan, makinis na anyo, mayos na pagtatapos. Ngunit heto ang isang lalaking gumagawa ng muebles gamit ang kanyang nga kamay at lumiliha nga makwentong pampatulok, hindi para sa romansa, kundi para sa kaligtasan, at isang maliit na batang babae na tumitingin sa kanya na para siyang lumabas mula sa isang panaginip. Inangat ni Lara ang kanyang tingin at muling tiningnan si Marco, malambot ang kanyang boses. Bakit sa tingin mo inisip niyang ako, yung nasa kwento? Tumingin si Marco sa kanyang mga mata. Dahil sinabi ko sa kanya na ang babae sa kwento ay may buho na parang sina ng araw at isang pusong mas nakniningning pa. At no nakita ka ni Maya, alam na lang niya. Naglaka sila ng tahimik sa ilang nga habang pa, lalong lumalami ang gabi. Ngunit mas maini ang pakiramdam ni Lara kaysa sa mga nakaraang buwan. Dati, akala niya kasinungalingan ang pag-ibig. Ngayon, habang nakatayo sa tabi ng isang karpintero at ng kanyang anak na naniniwala sa mahika, hindi na siya sigurado. Nung sumunod na Sabado, dumating si Lara sa paggawaan ni Marco, may dalang isang supot na papel na may pananghalian at isang alanganing ngiti sa kanyang mukha. Ang maliit na gusali ay nasa likod ng isang lumang bahay, napapaligiran ng mga tumpok ng kahoy at amoy ng paina at kusot. Sa bukas na pinto, nakita niya si Marco na nakayuko sa isang mesa. Nilililok ang gilid ng isang paangang upuan habang si Maya ay nakaupo malapit, nakukulay ng may malalaki at maingat na guhit. At pagkatapos, nagdala ngang sopas ang babaeng sinangang araw sa pagod na hari, sabi ni Marco. Malambot at masigla ang kanyang boses. Napasinghap si Maya. At ngumiti po ba ang hari? Napatawa si Marco. Sabi niya, iyon daw ang pinakamasarap na sopas na natikman niya. Sa tunog ng mayaba ni Lara, lumingon si Maya at napasigaw. Nabitawan ang kanyang krayola. Bumalik ka. Tula sa kwento. Yumuko si Lara at binuksan ang kanyang abraso. Hinayaan ang maliit na bata na yumakap sa kanya ng buong lakas. Napatawa siya, nagulat sa kung gaano kasarap sa pakiramdam ang yakap. Nagdala ako ng pananghalian, sabi niya. Inangat ang supot. Tumingala si Marco mula sa kanyang trabaho at pinunasan ang kanyang kamay sa isang tuwalya. Hindi mo na kailangang mag-abala. Gusto ko, simpleng gasagot niya. Naupo sila sa isang bangko sa labas sa ilalim ngang maputlang araw, kumakain ngang sandwich at umiinom ngang mainit na juice mula sa isang termos. Ang luto ni Marco ay simple. Medyo suno ang tinapay, medyo maalat ang sopas, ngunit bawat kagat ay ramdam ang sinseridad. Mas madali na ang daloy ng kanilang usapan ngayon. Ibinahagi ni Lara ang nga kwento ngang kanyang pagkabata tungkol sa isang bahay na may masyadong maraming patakaran at kulang sa init. Inasahan ng nanay ko ang perpeksyon sa lahat ng oras. Hanggang ngayon, sabi niya, mas mahina ang boses sa dulo. Tumango si Marco bilang pakunawa. Ang asawa ko, si Claire, kabaliktaran siya. Naniniwala siya sa paggawa ang nga pagkakamali. Sabi niya, mas magulo ang buhay kaysa sa plano natin, pero iyon daw ang magandang bahagi. Huminto siya. Pinapanood si Maya na hinahabol ang isang ibon sa bakuran. Ang huling sinabi niya sa akin ay, huwag mo siyang turuang sumuko, turuan mo siyang umasa. Tumingin si Lara sa kanya, lumambot ang kanyang mata. Nang gabing iyon, inibitahan nila siyang manatili para sa hapunan. Nakandaw-utaw si Marco sa kusina. Muntik nang masunog ang kanin. Ngunit tumulong si Maya na haluin ang sopas at mag-ayos ng mesa na may hindi makapares na mga plato. Nagtawanan sila sa gitnang gulo, ang espasyo sa pagitan nila
ay lumilit sa bawat sulyapan. Pagkatapos ng hapunan, naklinis si Marco habang naupo si Lara sa tabi ni Maya sa sopa. Pwede mo ba akong basahan ng kwento? Tanong ng maliit na bata. Hawak ang isang librong gasgas na. Siyempre, ngumiti si Lara. Kinuha ang libro. Habang nagbabasa siya, sumandal si Maya sa kanyang kandungan, nakasubo ang hinlalaki, at pumipikit-pikit ang nga mata. Bumagal ang kanyang pahinga. Bumalik si Marco sa may pinto. Nakasandal sa amba. Tahimik na nanonood. Tumingin si Lara sa bata. Pagkatapos ay sa lalaking naktayo ng maliit na buhay na ito gamit ang pagmamahal at nga kwentong pampatulog. Sa isang saglit, ang ingay ng mundo, ang presyon ng kanyang karera, ang nga inaasahan, ang nga deadline, lahat ay naglaho. Hindi niya inisip ang nga email, nga meeting nga ulat sa benta. Ang naisip niya lang ay ang paraan ngang pakpatong. Ngang kamay ni Maya sa kanyang braso. Ang paraan ngang pakislap ngang mata ni Marco kapag ngumingiti. At ang paraan kung paano siya mas naging toto sa sarili sa maliit at hindi perpektong mundong ito, may isang mainit na damdamin na namuo sa kanyang dibdib. Hindi pa niya ito pinapangalanan, ngunit may isang bagay siyang biglang nalinawan. Ayaw na niyang umalis. Ang mansyon ng mga Reyes ay ang lahat ng kinalakihan at pinagsawaan ni Lara. Mga chandelier na kristal, malambot na tuktugin, mga kopitangang champagne na hindi naubusan, at mga usapang sobrang pulido na parang inensayo. Nakatayo si Marco sa kanyang pinakamagandang damit, medyo lukot mula sa biyahe, at mahigpit na hawak ni Maya ang kanyang kamay. Ang ping na besida nito ay umiinda habang paaya sila sa mga hagdan ng marmol. Sinalubong sila ni Lara sa pinto na may kabadong ngiti at inayos ang kwelyo ni Marco. Maging ikaw lang, bulong niya. Iyon lang ang kailangan kong gawin mo. Salup, napalingon ang ngataw. Nakatayo si Carmen Reyes malapit sa chimenea. Nakasuot ng navy blue na sutla. Hindi mabasa ang kanyang ekspresyon habang pinapanot ang kanyang anak na dalhin, ang karpintero at ang anak nito sa silid. Nag-alok siya ng isang magalang na tango, wala ng iba pa. Inihain ang hapunan sa ilalim ng isang chandelier na kasing laki ng maliit na kotse. Sinubukan ni Marco na gamitin ang tamang tinidor, panatilihing tuwid ang kanyang likod. Nakaupo si Maya sa tabi ni Lara. Iwinawasiwas ang kanyang mga paa at tahimik na nakukulay habang nag-usap ang mga matatanda tungkol sa stocks, mga charity at mga villa sa Europa. Pagkatapos ay dumating ang tanong. So Maya, sabi ngang isang malayong pinsan, saang prep school ka nag-aral? Nagubo si Marco. Hindi siya nasa pribadong paaralan. Hindi ko kayang bayaran ang tuition. Isang sandali nang katahimikan ang bumalot sa mesa. Huminto sa ere ang kopitangang alak. Naksalita si Carmen. Ang kanyang boses ay malambing ngunit malamig. Hindi lahat ay para maabot ang parehong taas. Ang ilang mapangarap ay para sa ibang kalangitan. Natigilan si Lara. Nanigas ang kamay ni Marco sa tabi ng kanyang plato. Tila walang ibang nakapansin. Nakpatuloy ang usapan tungkol sa stock market, nga art auction. Ngunit sa masang iyon, isang lamat ang bumukas ng malaki. Pagkatapos ang dessert, bumulong si Marco kay Lara. Kailangan na naming umalis. Gabi na. Pero kararating niyo lang, bulong niya. Tumataas ang kaba. Dahan-dahan siyang tumayo, binuhat si Maya. Salamat sa gabing ito, sabi niya sa lahat. Ngumiti ng pilit si Carmen. Hindi man lang tumayo. Sinundan sila ni Lara palabas. Marco, teka, pakiusap. Lumingon siya. Naninigas ang panga. May anino sa kanyang nga mata. Sinabi ko na sa iyo na maaring maging mahirap ang pamilya ko. Sinubukan ni Lara, inaabot siya. Sinabi mo nga, malambot niyang sabi. Pero inisip ko na baka hindi iyon mahalaga. Inisip ko na baka ito na ang kwento natin ngayon. Tumingala si Maya mula sa kanyang balikat. Okay lang po ba si Mommy Princess? Naputol ang boses ni Marco nang sumagot siya. Okay lang siya, anak. Nakatira lang siya sa ibang kastilyo. Lumingon siya kay Lara. Iniisip ni Maya na ikaw ang prinsesa mula sa mga kwentong pampatulok ko. Ang nakdadala ng liwanag sa aming tahanan.
Pero hindi ko hahayaang panoorin siyang pinapadilim ng nga taong hindi tingin na sapat kami. Nanikip ang dibdib ni Lara. Marco ako? Umiling siya ng marahan. Hindi mo kailangang pumili. Nakapili na ako. Palagi ko siyang pipiliin. At sa mga salitang iyon, lumakat siya palayo sa gabi. Naiwan si Lara na mag-isa sa ilalim ng magarbong arko. Ang malambot na tunong party ay maririnig mula sa pinto sa likuran niya. Lumapit ang kanyang ina mula sa dilim. May hawak na kopita. Ang drama naman nun, sabi ni Carmen, humihigop ng kanyang alak. Napuno ng luha ang mamata ni Lara, ngunit pinigilan niya ito. Hindi mo kailangang ipahiya siya. Sinasabi ko lang ang totoo. Ang mundong iyon ay hindi sa iyo at hindi rin sa kanya. Isa siyang bata at isa siyang mabuting tao. Bumuntong hininga si Carmen. Lara, hindi sapat ang pag-ibig. Hindi sa totoong mundo. Humarap si Lara sa kanyang ina. Siguro hindi sa mundo mo. Naglakad siya pabalik sa loop ng bahay. Ang mata kong niya ay tumutunok sa marmol. Ang sikip sa kanyang lalamunan ay mas mahirap ng balewalain. Sa unang pagkakataon sa loop ng maraming taon. Naramdaman ni Lara ang bigat ng kanyang desisyon na pumipiga mula sa lahat ng panik. Tungkulin sa kanyang pamilya. Takot na mawala ang kanilang paksang-ayon, at ang masakit, hindi may kakailang katotohanan na may nawala na sa kanya na mas mahalaga pa. Lumipas ang 2 linggo ngang katahimikan. Patuloy na sinasabi ni Lara sa sarili na ito ang pinakamabuti, na tama ang ginawa niyang paglayo. Ngunit gabi-gabi, habang nakabaluktot siya sa kanyang malamig na apartment na may hindi nagagalaw, na take-out at mga librong hindi natapos basahin. Hindi niya mapigilang isipin ang drawing ni Maya o ang paraan ng pakabalingang boses ni Marco nang sabihin niyang, palagi ko siyang pipiliin. Inaasahan niyang magagali si Marco, marahil ay masasaktan, ngunit hindi niya inaasahan ang sumunod na nangyari. Isang maulang hapon, umuwi si Carmen Reyes nang mas maaga kaysa karaniwan. Wala ang kanyang super. Ang kanyang mga takong ay matalas na tumunok sa pasilyo, ngunit hindi mabasa ang kanyang ekspresyon hanggang sa pumasok siya sa kusina at ibinaba ang kanyang nga guwantes na may tahimik na buntong hininga. Tumingala si Lara mula sa kanyang saa. Ayos lang po ba ang lahat? Naksalin si Carmen ng isang basong tubig. Nasira ang kotse ko. Tinaasan ni Lara ng kilay. Kayo po ang nakmamaneho? Hindi? Tuyong sagot ni Carmen. Cancel ang driver? May trangkaso daw. May mga asikasuhin ako at nakpasya ako na lang. Isang maling desisyon. Anong nangyari? Umusok ang makina. Malapit sa isang lumang subdivision. Nanikip ang dibdib ni Lara. May nasaktan po ba? Wala. Huminto si Carmen, iniikot ang baso sa kanyang kamay. May isang lalaking tumulong. Matangkat, malakas ang pangangatawan, nakasuot ng tool belt. Natigilan si Lara. Diretsong tumingin si Carmen sa kanya. Wala siyang sinabi tungkol sa iyo. Inayos lang niya ang makina sa loob ng 10 minuto. Tumanggi sa bayad at sinabihan akong maglagay ng kumot sa kotse. Dahil daw hindi mapagpatawat ang lamig. Isang sandaling katahimikan, pagkatapos. May lumabas na isang maliit na batang babae, kulot ang buhok, pink ang bestida. Tinawag akong ma'am at nagpasalamat sa akin sa pag-aalaga sa sunshine ng tatay niya. Halos pabulong na lang ang boses ni Lara, si Maya. Dahan-dahang tumango si Carmen na parabang inaalala ang eksena. Naalala ko ikaw noong ganyan ka pa lang. Hindi takot magmahal ng malakas. Isang katahimikan ang namayani sa pagitan nila na parang bagong laklak na niyebe. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Lara sa kanyang apartment. Napadaan siya sa sketchpad kung saan minsan ay gumuhit si Maya ang larawan nilang tatlo. Itinago niya ito pagkatapos ng kanilang pag-away hindi kayang tingnan. Ngayon, kinuha niya ito, 3 stick figure. Isang matangkat na lalaking may brown na buhok, isang babaeng may ginintuang buhok na nakalugay, at isang batang babae na nakaping na hawak ang kanilang makamay. Sa sulok, isinulat ni Maya sa maingat na letra, ang iking happy ever after. Niyakap ni Lara ang papel sa kanyang dibdib. Nang gabing iyon,
Mas makapal ang buhos ng ulan kaysa karaniwan. Ang mailaw sa kalye ay lumilikha ngang. Nga halongang. Liwanag sa bangketa habang nakatayo si Lara sa harap ngang. Pagawaan ni Marco, kumakabog ang puso, nakatubili siya ngang isang segundo bago kumatok. Binuksan ni Marco ang pinto. Nakatupi ang manggas, may kuso sa buhok. Ganun pa rin ang isura niya. Ngunit may isang bagay sa kanyang nga mata na mas tahimik ngayon. Tumingala si Lara sa kanya. Ang ulan ay dumidikit sa kanyang Amerikana. Nakamali ako, sabi niya. Akala ko kailangan kong pumili sa pagitan ng buhay na alam ko at ng pag-ibig na nararamdaman ko. Pero ayokong mabuhay ng kalahating buhay lang. Pinaaralan ni Marco ang kanyang mukha. Hindi mabasa ang ekspresyon. Gusto ko pareho, patuloy niya. Ikaw, si Maya. Ang pamilya ko. Isang bagong uringang pamilya. Isang bubuin natin. Hindi isang ibinibigay lang. Sa likuran niya, sumilip si Maya. Nagliwanag ang kanyang nga mata. Mommy Princess, lumingon si Marco, isang malambot na hininga ang kumawala sa kanyang ngalabi. Nang tumingin siya pabalik kay Lara, may gumaan sa kanyang kalooban. Hindi ko kailangan ng paumanhin, mahina niyang sabi. Kailangan ko lang malaman na nandito ka. Hindi para kay Maya, hindi para sa akin, kundi para sa kung ano ang pinaniniwalaan nating karapat-dapat ipaglaban. Nandito ako, bulong niya. Humakbang siya pasulong at niyakap siya. Hinawakan siya laban sa lamig, laban sa pakdududa, laban sa katahimikan ng 2 mahabang linggo. Tumatakbong lumapit si Maya at niyakap silang dalawa. Pwede po ba nating basahin ulit yung kwento? Yung bumalik ang prinsesa? Ngumiti si Marco. Gagawa tayo ngang bago ngayong gabi. At sa pagkakataong ito, nanakil si Lara. Ang art gallery ng bata ay puno ng tawanan at matingkat na kulay. Ang magawang kamay na drawing ay nakahanay sa madingding. Magkwentong isinalay sa crayola at watercolor na maliliit na kamay na may malalaking puso. Nakatayo si Lara malapit sa pasukan, nakasuot ng malambot na kremang Amerikana, kinakabahang sumuliyap siya sa pinto. Tinutulungan ni Marco si Maya na mag-ensayo ngang kanyang tula sa ikalimang pagkakataon sa likod ng kurtina. Ang maliit na bata sa kanyang, paboritong pink na bestida ay mahigpit na hawak ang kanyang papel. Ang kanyang kulot ay tumatalbok sa tuwa. At pagkatapos, dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Carmen Reyes, nakasuot ng kanyang signature na navy blue na Amerikana, kumikinang ang perlas na hikaw sa ilalim ngang malambot na ilaw. Mukha siyang isang babaeng alta sosyedad, gaya ng dati. Ngunit mayroong isang bagay na naiba sa kanyang paglakat. Mas mabagal, mas nag-isip. Sinalubong siya ni Lara ngang isang tentatibong ngiti. Salamat po sa pagpunta. Isang maikling tango ang isinagot ni Carmen. Tingnan natin kung ano ang inihanda ng maliit na bata mo. Ang maliit na bata ko? Ulit ni Lara. Bahagyang nanginginig ang boses. Nang tawagin ng MC ang pangalan ni Maya, dahan-dahan siyang itinaas ni Marco sa maliit na entablado. Tumayo siya sa mikropono. Hawa ang kanyang tulagamit ang 2 kamay. Mapula ang kanyang pisngi sa kaba, ngunit malinaw ang kanyang boses. Ang tatay ko. Magaling makwento. Tungkol sa kusot, bituin, at mga puno. Pero ang pinakamaganda niyang kinuwento ay tungkol sa isang taong tulad ko. Isang babaeng may ginintuang buhok, mabait na mata, at ngiting nakakabiyani. Pumasok siya sa aming tahanan at hindi kailanman naktago. Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam ng isang nanay, hanggang sa makilala ko siya at lahat ay nagliwanag. Ngayon may 2 kamay na akong hawak, isang pusong mainit kapag ang mundo'y malamig. Nakahanap ako ng nanay sa babaeng may ginintuang buhok, at iyon ang kwentong gustong-gusto kong ibahagi. Nakaroon ng malumanay na palakpakan sa silid. Kumislap ang mga mata ni Marco. Pinunasan ni Lara ang isang luha bago pa ito tumulo. Tahimik si Carmen. Ngunit pagkatapos ay humakbang siya pasulong. Ang kanyang ngatakong ay marahang tumutunong sa sahig na kahoy habang papalapit siya kay Maya. Inilagay niya ang isang eleganteng kamay sa balikat ng maliit na bata at sinabing hindi sa matao, kundi sa bata may talento ang apo ko. Napakurap si Marco. Nabigla si Lara.
Nakningning na parang araw si Maya. Kinagabihan, naktipon silang lahat sa paligid ng simpleng kahoy na mesa sa maliit ngunit maaliwalas na bahay ni Marco. Ang amoy ng inihaw na manok at bagong lutong tinapay ay pumuno sa silid. Nilinis ni Marco ang lugar bilang paghahanda. Kahit na sinabi ni Lara sa kanya ng 1,000 beses na hindi iyon mahalaga. Nakakagulat na tinanggap ni Carmen ang imbitasyon sa hapunan. Ngayon ay nakaupo siya sa kabisera na mesa. Perpekto ang postura, ngunit hindi na malamig. Kumuha siya na isang subo. Ang patatas ay nakakagulat na masarap. Sumulyap si Marco kay Lara, na halos matawa sa likod ng kanyang serbieta. Inabutan ni Maya si Carmen ng pangalawang pirasong tinapay. Pagkatapos kumain, may kinuha si Carmen sa kanyang bag. May itinago ako, sabi niya. Mula sa isang panahon na naniniwala akong ang batang babae ay dapat binubuo ng kahimikan at simetriya. Inilabas niya ang isang maliit na kahon na pelus at binuksan ito. Sa loob ay isang pinong pilak na hair clip na hugis paru-paro. Medyo kupas na, ngunit maganda pa rin. Ito ay paggari na nanay mo nung kasing edad mo pa lang siya, sabi ni Carmen. Luminggong kay Maya. At sa tingin ko, bagay na bagay ito sa iyo. Napasinghap si Maya at niyakap si Carmen. Na awkward na tinapik ang kanyang likot, ngunit hindi lumayo. Tumingin si Marco sa kabilang panig ng mesa kay Lara. Walang salitang kailangan. Sa silid na iyon na may tirang manok, nga, drawing mula sa eskwela na may kinang sa dingding, at isang batang babae na nakaping na umiikot-ikot na may pila na clip sa kanyang kulot, may isang bagay na nabuo. Isang pamilya, hindi dahil sa dugo, kundi sa pagpili, sa pagsisikap, at sa pag-ibig. Isang taon ang lumipas, nakbago ang buhay, hindi sa mga engrandeng kilos, kundi sa tahimik at matatak na pagmamahal. Sa isang maliit na bayan sa tabing lawa, isang maaliwalas na tindahan ang nagbubukas ng pinto tuwing umaga. Ang munting sulok cafe ay nasa pagitan ng isang tindahan ng bulaklak at isang segunda manong bookstore. Sa loob, ang amoy ng sariwang kape ay humahalos sa amoy ng lumang papel at kusot. Si Marco mismo ang gumawa ng mga estante, makinis na kahoy, bilugan ang ngagilid. Si Lara ang nagdisenyo nga sulok para sa pagbabasa. Bawat isa ay punong nga unan at malambot na ilaw. Magkasama, lumikas sila ngang isang bagay na mainit at pangmatagalan. Nagtatrabaho si Marco sa likod, gumagawa ngang mapalamuting kahoy at mga laruang gawang kamay. Nagpapatakbo si Larang story time para sa mga bata, madalas na nakaupo kasama si Maya sa kanyang kandungan. Nagbabasa ngang nga fairy tale. Si Maya, na nasa unang baitang na ngayon, ay nagsusuot ng pink na bestida tuwing Lunes. Nagdadala itong swert. Sabi niya, sa sinumang magtanong, naging isang maliit na bituin siya sa bayan. Kilala siyang lahat bilang sunshine ng bayan. Ang kanyang ginintuang kulot, walang hanggang enerhiya, at mabait na puso ay nag-iwan ng bakas ng init saan man siya magpunta. Sa bahay, umaalingaw-ngaw ang tawanan sa kusina habang natututo si Marco ng bagong resipi at nasusunog ang kalahati nito. Nagtanim si Lara ng halamang gamot sa bintana. Simple ang buhay, ngunit hindi kailanman boring. Tumatawag si Carmen linggo-linggo. Ang kanyang video call ay hindi na gaanong formal. Mas mausi sana. Nagpapadala siya ng mga libro para kay Maya, mga koleksyon kwento mula sa kanyang sariling pagkabata. Sa mga tawag, tinatanong niya si Maya tungkol sa pakbaybay at gramatika. Dahan-dahang itinatama, laging nakangiti. Minsan, tinanong ng isang kapitbahay si Carmen habang bumibisita siya. Tunay mo ba? Yang apo? Tumingin si Carmen kay Maya, na sumusulat ng nga letra sa bintana gamit ang kanyang hininga. Sumagot siya ng mahina. Ano ang dugo kung hindi ang mataw nagbibigay sa iyo ngang karangalan araw-araw? Napansin ito ngang kausabayan. Ang babaeng dating tinitiknan bilang malayo, ngayon ay madalas na nakikitang bumibili ng cookies para kay Maya o pinapanood siyang maglaro sa parke. Nagsimula pa siyang mag-volunteer sa maliit na library ng bayan tuwing Biyernes. Isang malamig na umaga ng Taglagas, nag-host si Lara at Marco ngang isang family stories event sa cafe. Nagtipon ang mga bata kasama,
ang kanilang mga magulang, may hawak na mainit na tsokolate. Tumayo si Maya sa harap ng lahat, buong pagmamalaking hawak ang isang drawing. Ipinakikita nito ang 3 tao, nanay, tatay, at siya na nakatayo sa harap ng kafe. Ito ang paborito kong kwento, sabi niya. Malinaw ang boses. Dahil nakatira kami dito. Natahimik ang silid. Pagkatapos ay nagkaroon ngang malumanay na palakpakan. Si Carmen na nakaupo sa likod ay nagpunas ng luha. Pagkatapos lumapit siya kay Maya at inabutan siya ang isang maliit na kahon. Sa loob ay isang pila na butterfly hair clip. Ito ay pag-aring nanay mo noong kasing edad mo siya, sabi niya. Sa tingin ko, bagay na bagay sa iyo. Napasinghap si Maya. Ang ganda. Tumingin si Lara sa kanyang ina. Puno ngang damdamin ang nga mata. Tumango lang si Carmen. Kinagabihan, habang isinasara ni Marco ang tindahan, huminto siya sa may pinto at sumilip sa loob. Makayakap sina Lara at Maya sa isang sulok, nagbabasa. Ang liwanag mula sa lampara ay dahan-dahang bumabagsak sa kanila. Sandali siyang hindi nagsalita, pinanot lang sila, puno ang puso. Isinabit niya ang isang maliit na karatulang gawa sa kahoy sa itaas ng pinto. Welcome home. Kinabukasan, tumayo si Maya sa harap niyang salamin. Ang butterfly clip ay nasa kanyang buhok. Mukha po ba akong prinsesa sa fairy tale, nanay? Lumuhod si Lara sa tabi niya. Hinalikan ang kanyang pisngi. Ang itsura mo ay isang taong nasa tamang lugar kung saan siya nararapat. At sa unang pagkakataon, napagtanto ni Lara na ito ang kwentong palagi niyang gustong maranasan. Ang huling sinangaraw ay dahan-dahang pumasok sa mga bintana ng maliit na bahay na kahoy sa tabing lawa. Ang apoy sa tsiminya ay marahang. Lumilikha nga mainit na hinintuang kulay sa sayig at mga estante na puno ng mga libro, laruan, at malilit na hayop na gawa sa kahoy. Nakaupo si Marco sa sopa. Ang kanyang braso ay bahagyang nakapatong sa balikat ni Lara, na may hawak na malambot na kumot. Nakaupo si Maya sa pagitan nila. Suot pa rin ang kanyang pink na bestida. Binubuklat ang huling pahina ng isang paboritong libro. Isinara niya ang libro ng may tahimik na lagitik. Maliwanag ang kanyang nga mata. Pagkatapos, inilagay niya ang libro sa kandungan ni Lara at tumingala sa kanya na may nagniningning na ngiti. Ito na ang kwento natin ngayon, nanay. Simpleng sabi niya. Napigil ang hininga ni Lara. Ang salitang nanay ay lumabas ng natural. Walang kahirap-hirap. Walang alinlangan. Katotohanan lamang na binitawan ng isang maliit na batang babae na matagal na siyang pinili bago pa man. Napagtanto ni Lara na pinili rin niya sila. Lumingon si Marco sa kanila, nangingilit ang luha sa kanyang mga mata. May pagmamalaki at kapayapaan sa bawat linya ng kanyang muha. Tumingin si Lara sa kanya. Pagkatapos ay kay Maya. Inalis niya ang isang hiblangang buhok mula sa mukhang bata at hinalikan ang kanyang nung. Inabot ni Marco ang kanyang kamay. Ipinatong ito sa ibabaong kanilang nga kamay. Walang singsing, walang opisyal na panunumpa. Ngunit lahat ng mahalaga ay naron. Tiwala, init, pag-ari. Dati, akala ko ang makwento ay kailangang magtapos sa isang perpektong kabanata, bulong ni Lara. Pero sa tingin ko, ang pinakamagagandang kwento ay yung maayaw mong tigilan basahin. Tumango si Marco. At yung nga sinusulat ninyong makasama, dagdag niya. Sa labas, ang huling sinanga papalubog na raw ay naglaw sa takip silim. Ang hangin ay humahampas sa mga dahon. Sa loob, ang liwanag ng ilaw at ang tahimik na ginhawa ng 3 puso ang nagpapahinga ay pumuno sa silid. Sumandal si Lara sa balikat ni Marco. At sumiksik si Maya sa tabi nila. Mabagal ang kanyang pahinga. Ang kanyang nga daliri ay nakahawa pa rin sa sulok ng libro. Mahina. Sinabi ni Lara, ang nga salitang hindi niya, inakalang mararamdaman niya. Ang araw na akala ko'y, pinagsisihan ko ang blind date ay, ang araw na nagsimula, ang ating kwento. Dahan-dahang lumayo ang kamera, lampas sa estanteng libro, sa mga tasang mainit na tsokolate, sa larawan sa ibabaw ng siminea ng isang nakangiting pamilya ng 3. Pagkatapos, ay palabas sa bintana kung saan nakatayo ang maliit na bahay na kahoy, nagniningning sa malambot na liwanag sa gitna ng tahimik na bayan. At sa loob, balot ng init at pag-ibig, isang pamilyang hindi isinilang sa dugo, kundi sa pagpili, tawanan,
at pananampalataya isang kwentong dating tila napaka-imposible. Ngayon, ang tanging kwentong gusto nilang panirahan magpakailanman